Parang yung dito report nila, puro babae lang eh. Engaging in fundraising activities in the United States. The CJF was also cited by the FBI when they raided the KOJC headquarters in Van Nuys Eto, tanong ko sa inyo, mga kababayan. Iisipin nyo po ba, kunyari lang kunyari pwede, kung posible naman. Iisipin nyo po ba na pang-aabuso ng gobyerno ng Pilipinas kung sakaling papasukin ang FBI o kung pwede, no, napapasukin ng FBI para makisali sa paghahanap kay Kibuloy? Kasi 'di ba wanted din siya diyon. Iisipin nyo ba sige, hayaan na natin para matapos na ito, makuha na si Kibuloy. Di ba? Los Angeles, California in January 29, 2020. Yan ang Children's Joy Foundation. Next slide, please. Because we are not given by the Davao building official of the plans of that we asked for, our architects in the PNP Engineering Service made a sketch based on the videos and the descriptions given to us. This is the ground floor plan of the college, of the ministry building. And the interesting part is the second floor, where the room of Apollo Kibuloy is situated. Next slide. The room of Apollo's bedroom is in the second floor, and you see the doors passing through both sides and always beside a woman's room, also with various entrances and exits. Aba. Can you click Apollo's bedroom? If you look at Apollo's bedroom, it's new. The bed cover is newly placed, because if that's an old bed cover, the creases would have straightened out already. Bago lang yan, sir. Kasi kung matagal na yan, sir, wala na yung lukot na yan. Because of pag bumababa yan eh. And then yung mga upuan yan, we are not allowed to search underneath. We are not allowed to search within. Bawal pumasok sa hanapin doon sa mismong kwarto nung hinahanap po. That's the bedroom of Apollo Kibuloy. Back, please. And I would like to stress, woman's room. Can you please click on that? That cannot be denied. Shoes, designer bags, luxury items, name it. In a woman's room, we cannot find, we cannot name, we don't know. But definitely not Apollo Kibuloy's child. Next slide. So again, back muna. Napasubo ako dito sa hearing na ito, mga kababayan. Abot na tayo ng 1 oras at 45 minutos. Malapit na. Pero anyway, tuloy ho natin. Back sa ating sketch. Again, if we look at the sketch, tagus-tagusan ng mga pintuan, sir. Hindi pwedeng 10 lang ang pwede dyan. Kasi pag 10 lang ang pwede dyan at may kasama yung tao na magtatago, hindi mo talaga makikita. Dahil parang maze po pala, no? Lipat kayo dito sa kabilang room. Tapos tatago, nandito sila. Lipat naman. Parang yung kung kayo po mga batang 90s, napapanood nyo po yung isang game sa Takeshi Castle na madami pong pintuan. Hindi mo alam, hahagilapin mo yung hinahanap mo. Parang siguro talagang dinesign nila na ganito to, no? Tagus-tagusan Dahil i-delay lang, sir. I-delay lang, lipat sa kabila. I-delay lang, lipat sa kabila. Two stories yan. 2 ang hagdanan sa magkabilaan, may hagdanan sa gitna. Paano mo makikita yan kung may nakikialam, nakakampi, na nagtatago, at 10 lang kayo, 5 on each wing? Hindi pwede talaga, sir. Next slide. May mga walk-in closet pa, sir. Yan. And then, the next day, we repeated the search. Yan ang sabi nila na binabalikan namin, because we came together with the DSWD to look for the children kung hindi man lang, at mas search na mas maayos. Again, they were freezed, they were delayed. Next slide. And we thought that they will be giving us free access, and merong mga rooms na hindi pwedeng mabuksan dahil sabi nila restricted room daw on the second floor. Sagrado. But eventually, after minutes of delay,
pinabuksan din nila. Oo, baka, yun. Mapaliwanag natin yun. Mamaya, nando sa loob. Hindi pwedeng buksan yan. Sagrado yan. Sige. Atras ng konti, 15 minutes. Sige, pwede na. Lumipat na pala ng ibang kwarto si Kibuloy. Ang pulis lang ang pumasok. Ano tinatago nila kung wala naman si Apollo Kibuloy dyan? Next slide, please. Click on the video, please. Ganun uli, sir. May mga babae uli na mga nakamaskara. Pero 3 sa kanila ang hinahanap namin. 3 of the accused are women. Hindi na Malay mo, nandun na pala sa mga nakamaskara. Pag nakamask po, mga kababayan, hindi mo alam talaga kung siya ba talaga to o ganito. Natatakpan po yung kabuuan ng mukha. namin matingnan ang mga mukha ng mga yan. Stop. Next slide. Pwede malaman sa inyo, bakit nakamask yung mga babae doon? Di ba tayo galit na galit tayo sa mga pulis na nakamask because they're very intimidating? Baka mababantot sila. Kagaya nung di ba? Yung isinaboy nila doon sa kapulisan. Siguro madaming panis na pagkain diyan, kaya mga nakamas. Bakit yung mga babae doon sa loob nakamask? Isip paraan. Sir, nagmamask talaga kami doon sa loob. Since nung nag-siege. Kasi bumabaho. Mabaho at saka very polluted yung area. Naaamoy nyo yung sarili. Yun din yung sabi nung di ba mga kababayan? Pollution doon sa highway, which is normal talagang pollution sa Pilipinas, lalo na sa highway. Pinaalis nyo. Di ba? Sampal din sa inyo itong mga sinasagot ninyo But if they could have requested us to take up our mask, we would. Pero talagang we are just protecting ourselves from this pollution. Polluted yung area. Kasi lahat ng sundalo, lahat nandoon. Nagmamask kami. Therefore, mali rin ako nung pinagalitan ko yung mga pulis sa highway. Bakit kayo nakamask? Ang rason nila, polluted sir, dahil maraming usok dito, highway ito Sir. Daming sasakyan. So mali yung aking assumption na ang purpose nila doon is para hindi sila makilala at para intimidate yung dating nila. Kapag ganun. Sorry. Okay lang, I'm just sir. trying to Okay be- lang po. I'm just trying to Sir, be ganito. rational here. I'm just trying to be fair here. Fair naman pala mga kababayan. Kaya paniwalaan po natin. Fair naman po si Bato de la Rosa, mga bossing. Tuloy. So, Yes. kaya kita tinanong bakit Opo. nakamas sila doon sa loob. Sir, as KOJC missionaries, women at that, and with all these policemen surrounding us, nagpipicture, nagbi-video, parang nakahubad kang maglakad. Grabe no. Lahat na ibinentang ho sa kapulisan, mga kababayan. Sabi niya, babae lang yun nandun. Kasi ganun sila. Tingnan mo, may mga video kami, gumaganon sila, ginudulit ilahang mga camera sa mga nawong. Sir, as missionaries, may kultura po kami. Hindi po nag-expose ng aming mga katawan. Kasama ba sa kultura nyo yung pagmumura? Yung mga pagbabanta? Tetegehin daw po si Torre? Indecently. And here comes lahat ng mga pulis nakaaligid. Kaya to protect ourselves also, aside sa, ako mismo sir, mabaho talaga pag lumalabas. Sorry ha, mabaho na talaga ang compound, umaalingasaw dahil 3 araw, walay mga laba, walay mga ligo. So magmask jud ko kay pertig jud. Maligo kasi kayo. Itinuro ba sa inyo ni Kibuloy na hindi kayo maligo? Maligo kayo. Naaamoy nyo yung sarili ninyo. Sir kabaho. At the same time, dili yun kamo, yun pod na ana, hindi kami nasanay ma-expose sa mga tao na gano'n. Pero ako sorry to say, Ah. yung 10 babae na kinapkapan doon kanina, mukhang malinis naman yun. Mukhang mga disente mo, mukhang galing katitipan yun, bagong ligo na naka-uniforme. Naaamoy nga kasi nila yung sarili nila. Hindi naman siguro mabaho yun. Mga babae rin yun very stricto rin yan sa sanitation, hygiene, ang sanitation nila. But anyway, I'm considering your explanation. Okay. Thank you.
Please continue. Thank you, sir. I would like to emphasize the last sentence. No minors were already found by the DSWD in the room where they were in the previous day. Kung nasaan ang mga bata na yun, sir, sila na lang nakakaalam. Ba't nila itinatago sa DSWD? Uy, Batang babae. Next slide, please. tinatago sa DSWD? Other incidents and observations that we have seen so far. Negotiations, may mga nagreklamo sa amin. Isang nagreklamo is may parent na gustong makuha ang kanilang mga anak. Mhm. Ang kanilang anak pala, sir. Naibalik na yan, sir, sa Leyte. Nakabalik na yan. Next slide, please. Despite all may isang anak naman, tinawag ang kanyang nanay. At the end of the day, bumalik din ang nanay dahil free choice niya naman yun. Pero yun, at least nakausap ng kanyang anak. Dahil hindi nga niya nakausap ang anak niya from North Cotabato. Next slide. Sa Congress, ayan, sabi, mas maigi pa yata, no? Sabi ni Eme Gulye, mas maigi pa yata, mabuti pa yata sa Congress na ang mag-imbestiga para patas. Tingin niyo po, pupunta doon yung mga kojik na to? Hindi pupunta yan, mga kababayan. Ito, sir, nakauwi na ito. Pumupunta lang ho yung mga yan doon kapag si Robin Padilla, si Bungo, at si Bato de la Rosa ang nasa hearing. Leyte, nabawi nila. For so long, hinahanap nilang anak nila na yan.